bilang former tricycle driver that makes profit in big cities. Binabahagi niya ang kanyang kwento at karunungan gamit ang social media at iba't ibang seminar na kanyang malugod na dinadaluhan gaya ng paanyaya natin ngayon. Ngayon taon lamang ay tinatag niya ang isang beekeeping training na tinatawag na Project Pollination 2023. Karangalan po namin na ipakilala sa inyo ang isang entrepreneur at inspirational speaker, the millennial beekeeper ng Nagkarlan, Ginoong John Patrick Maliwat. Sa ating lahat, napakaganda naman pong pag-welcome sa ating. Gusto ko din pong batiin ang ating mga minamahal na panauhin nandito po ngayong gabi. Binabati ko po ang ating mayor na sobrang busy, nakakaalis lamang. Maaari po ba namin kalapakan, Mayor Rumor Dita? Nandito rin po ang ating pangalawang punong bayan. Palakpakan po natin, nagalang-galang Vice Mayor Gerson Marevalo. Pati po ang mga kansihal at iba pa mga panauhin, palakpakan po natin sila. Tanaw, siyam na taon. At ngayon, ang taon ng pag-alab ng Tanaw. Palakpakan po natin ang organisasyong ito. Nais ko rin pong magpasalamat at batiin ang mga miyembro at Board of Directors ng Tatak Nagkarlan Awards 2023 sa pangunguna po ng inyong Pangulo. Palakpakan po natin Binibining Janine Macau. Sa pagbibigay sa akin ng isang oportunidad na makasama kayo at makapagbigay ng isang kwento bilang isang individual na mamamayang nagkarledyo. At sa mga kapwa ko kabataan at mga magulang na kasama ko ngayon, magandang gabi sa ating lahat. Alam niyo po, nung natanggap ko ang liham paanyaya ng Tanaw, na ako po ay iniimbitahan maging panauhin na kapagsalita, ay akin po munang pinag-isipan. Nanalangin po ako sa Panginoon at sinabi ko kung dapat po ba ako magsalita sa gabi nito. At ang sabi niya, anak, hindi kita binigyan ng magandang istorya para ito ay itago lamang. Bagkus ibahagi ko ito sa karamihan. Tinanong ko po ang aking sarili, sino nga ba ako? Noong elementarya pa lamang, ay hindi na naging madali ang sitwasyon para sa akin. Dahil ako po ay isang PWD o isang taong may kapansanan. Mahirap malagay sa ganoong sitwasyon, lalo na at ikaw ay musmus pa lamang. Madalas akong kutyain ng aking mga kaklase. Madalas din akong lokohin ng aking mga kaibigan. Ngunit hindi pa rin po ako nagpa-apekto sa mga sinasabi nila. Dahil alam ko sa puso at sa aking isip, ako ay normal, kagaya nila. Imagine niyo po, ang isang batang kagaya ko ay pinaglalaban na ang kanyang sarili at ang kanyang karapatan mabuhay ng normal. Bago po ako makapagtapos ng elementarya, ay na-inspire po ako sa aking mga kaklase na nagkakaroon ng mga awards. Kaya nangarap po ako na mapabilang o mapasama sa mga top 10 students ng silid-aralan. Ngunit hindi po ako nabigyan ng pagkakataon. Kaya bago sumapit ang pagtungtong ko sa high school, ay labis ang aking excitement. Sabi ko sa aking sarili, ay dito na ako mapapasama sa mga top 10 student ng klase.
Pero alam nyo, natapos po ang first year, second year, and third year, at fourth year, nang hindi ko po nabuha mapasama sa mga top 10 students. At alam niyo po, maging sa kolehiyo, hindi ko po natupad ang pangarap na iyon. Pero hindi pa rin po ako sumuko. Sinabi ko po sa sarili ko na hindi man ako magaling academically, alam ko may galing din ako. Alam ko na ibubuga ang batang nagkarelyo. Kasi lahat tayo ay tao, lahat tayo ay pantay-pantay. Maaaring may galing ka na wala ako, pero naniniwala ako na may angking galing din ako. Pagkatapos po sa kolehiyo, noong 2012, ay sinubukan ko na agad ang magnegosyo. Nabigyan po ako ng aking tatay ng maliit na puhunan at doon po ako muling nangarap. Ang sabi ko naman sa sarili ko, gusto ko maging successful bago ako mag 20 years old. Ngunit sa dami ko pong sinubukan, eh hindi pa rin po ako nagtagumpay. At sa pagkakataong ito, hindi pa rin po ako sumuko. Dahil alam ko, magtatagumpay din ako. Sa kanila sabay, yun sa akin. Kaya gusto ko pong bumangon, gusto ko pong bumawi. Ngunit hindi ko alam kung paano ko Palasyo, meron. uumpisa. Wala dito sa palasyo. Lumipas ang ilang taon, Ano? 2017, Lumabot sa dito rito. dito ko po naisipan maging tricycle driver sa ating Tsaka bayan. muna sa kanila. Sabi ko sa sarili ko, mag-iipon lang ako para mapagtayo muli ng isang negosyo. Alam niyo po ba, bakit gusto ko maging successful ng maaga pa lang or bata pa lang? Dahil po sa aking mga magulang. At lagi ko po yung ipinapanalangin dahil naisip ko, kung magiging successful ako ng maaga, ay mabilis ako makakabawi sa kanila. Makalipas ang 3 taon na pagiging tricycle driver, ay meron pong nangyari sa aming pamilya na hindi inaasahan. Ang tatay ko po ay nagkaroon ng malubhang sakit, kaya kailangan ko pong maghanap ng bagong pagkakakitaan para mas makatulong sa aming pamilya. Doon ko po natagpuan ang BGP. Pinangarap ko naman po na makapag-abroad, kaya ako po ay nag-training sa iba't ibang learning center. At ginamit ko ang aking mga naipon sa aking pamamasada para matapos ko yun. Pagkatapos po ng aking mga trainings, ay muli na akong nabuhayan ng loob. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na. Pero parang sinusubok yata ako ng panahon. Kasi ang aking pong tatay ay pumanaw ng panahon na yun. Tila ba gumuho ang aking mundo nung nangyari yun. Kasi ang pangarap ko po na maging successful, na buhay pa ang aking tatay, ay hindi na mangyayari. Alam niyo po, 4 na gabi ko pong tinatanong ating Panginoon, Lord, bakit mo agad kinuha? Alam mo naman, na lagi kong sinasabi sa iyo na gusto kong maging successful nang buhay pa siya. Mahirap at masakit. Pero pagkatapos ng 4 na gabi ngayon, ng pagtanong, nagbigay din siya ng sagot. Ito po ang sagot niya. Ano ba naman na isang John Patrick Maliwat ang magsakripisyo para sabihin sa lahat ng mga kabataan na bilisan niyo maging successful para maibalik niyo pa sa mga magulang niyo yung gusto nyo ibalik at iparamdam para sa kanila. The moment na nalaman ko po yung sagot,
para po akong binuhusan ng malamig na tubig. At lahat ng sakit na aking nararamdaman ay nawala. Alam niyo po kung bakit? Kasi binigyan po ako ng panibagong purpose ng ating Panginoon. Ang magserbisyo sa mga taong nangangarap, lalo na sa mga kabataan. Magmula po noon, ako ay nagsumikap at itinuloy ko po ang beekeeping sa ating bayan. Sa bayan ng Nagcarlan. At unti-unti ko pong nakilala. At unti-unti po ako nakilala sa larangan na ito, maging sa labas ng bayan. Sinimulan ko na din po magbahagi ng aking istorya gamit ang social media, at doon po ako nagbibigay ng mga inspirational message na galing sa aking experience sa buhay. At tunay nga po, kapag nabubuhay ka, hindi para sa iyong sarili, kundi sa purpose na binigay sa iyo, ay guided ka na. Hindi ko na po mabilang ang mga speaking engagement kagaya nito at mga sertipikong aking natanggap. Noong 2021, naging speaker po tayo sa Polytechnic University of the Philippines. Noong 2022, nasundan po ulit sa PUP or Polytechnic University of the Philippines at Laguna University. Ngayong 2023, ay naimbitahan naman tayo ng Talangan Integrated National High School na maging isang panauhing pandangal sa kanilang recognition. Taon-taon din po tayong binibisita ng Benguet State University kasama ang mga guro at estudyante para sa kanilang mga lakbay-aral. Nabigyan din po ako ng pagkakataon at ang aking istorya na mapasama sa Manila Bulletin Agricultural Magazine noong April 2023 sa titulong Forward Tricycle Driver in Nagcarlan Now Makes Profit in beekeeping. At ngayong nakalipas na September 9, ipalabas po tayo sa isang national television sa titulong Kilalanin Natin ang The Millennial Beekeeper ng Nagcarlan, Laguna. Naging kakambal ko na rin po ang pangalan ng ating bayan sa lahat ng achievements ko. At marami ang nagsasabi na successful na daw ako. Pero alam niyo po, sa kabila ng mga awards o katanyagan na nakukuha ko ngayon, ay hindi po importante sa akin yun. Isa lang po ang importante sa akin, ay magamit ako para sa iba't ibang tao, maka-inspire ng mga kabataan na kung nagawa ko ay kaya nyo rin. Sa kasalukuyan po, ay meron po akong hindi bababa sa 10 kabataan na tinutulungan para mahanap po kung saan sila magaling. At isa sa mga plano kong gawin sa susunod na taon ay bumuo ng isang komunidad, pagsamasamahin ng mga batang may pangarap, magaling ka man o hindi, natalino ka man o hindi, pero sa komunidad na ito, sabay-sabay tayong aangat. Bago po ako matapos sa mensaheng ito, gusto ko pong banggitin ang 3 prinsipyo ng tanaw. Una, ang patriotism. Ano nga ba ang magagawa ng isang kabataang individual para magkaroon ng pagmamahal sa bayan? Para sa akin, baguhin mo lang ang buhay mo patungo sa tama, ay magkakaroon ka na ng pagmamahal sa bayan. Pangalawa ay excellence. Naniniwala ako na lahat tayo ay may angking kahusayan. Kailangan lang natin itong hanapin at ito ay ibibigay din. Pangatlo ay service. Kapag nabago na po natin ang ating mga sarili, nahanap kung saan tayo mahusay at magaling, kailangan naman natin tumulong sa iba. Dahil baliwala po ang galing at kahusayan natin kung hindi po natin ito ibabahagi sa karamihan.
Muli, tanggapin po ninyo ang aking pagbati sa lahat ng kabataan, lalo na sa mga paparangalan ngayong gabi. Maraming salamat po.